Mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Basically mga ka-LE, sinabi sa atin ng kwentong ito na ang Diyos mismo ang sumira sa plano at pagkakaisa ng mga tao. Siya ang dapat nating sisihin kung bakit sobrang naging divided ang ating species. Ngayon mga ka-LE, pinaniniwalaan na ngayon na ang kwento ng Tower of Babel na mababasa natin sa Bible ay nagmula sa mga Sumerian. Ang mas maagang version ng kwentong ito ay mababasa natin sa mga Sumerian tablets, kung saan mababasa natin na parehong-pareho ang ginawa ng biblical God na si Yahweh at ni Enlil, ang leader ng mga Anunnaki. Pareho nilang pinigilan ang advancement at development ng mga tao. At katulad ng Diyos sa Bible, ginamit din ng mga Anunnaki ang divide and conquer strategy. Ito yung estratehiya kung saan binabasag ang pagkakaisa ng mga tao dahil mas madali silang makontrol at mapasuko kung sila ay walang pagkakaisa o watak-watak. Ngayon mga ka-LE, sa kwento ng Tore, malinaw na nagpanik ang Diyos dahil mabilis siyang umaksyon para sirain ang pagkakaisa ng mga tao at mapigilan silang umunlad. Nangyaring insidenteng ito matapos ang Great Flood at sa puntong ito, sinasabing nakapag-asawa na ng mga babaeng tao ang mga sons of God. Mas kilala sila bilang mga watchers at fallen angels, pero sa totoong buhay, sila ay ang mga Anunnaki na nag-asawa ng tao. Ngayon mga ka-LE, nalaman din natin sa Book of Enoch na hindi lang basta inasawa ng mga sons of God ang mga babaeng tao dahil tinulungan at tinuruan din nila ang mga tao upang lumago ang kanilang kaalaman. Sinasabi sa atin ng Book of Enoch na tinuruan ng mga watchers ang mga tao ng ipinagbabawal na kaalaman o forbidden knowledge. Ngayon mga ka-LE, ang mga forbidden knowledge na ito ay yung mga kaalaman sa weaponry o yung paggawa ng mga armas tulad ng espada, kalasag, breastplates, kutsilyo at iba pang mga paraan ng paggamit ng metal. Tinuruan din nila ang mga babae kung paano manamit ng tama at kung paano magpaganda. Ibinigay din nila sa mga tao ang kaalaman sa spells o pagdarasal at kung paano ang tamang paraan ng pagtatanim at pagsasaka. Tinuruan din ng mga watchers ang mga sinaunang tao kung paano i-utilize ang kalikasan. Natutunan nila sa mga watchers kung paano humanap ng mga halamang gamot at kung paano ihanda ang mga ito. Ito pa mga ka-LE, tinuruan na rin sila ng mga watchers ng kaalaman sa astrology at astronomy. Dahil sa mga watchers, napag-aralan nila ang mga bituin, mga konstelasyon, ang cycle ng buwan at ang mga planeta. Ngayon mga ka-LE, sinasabing dahil sa mga kaalamang ito, natutunan nila ang kaalaman sa mga ulap at panahon. Ngayon, ito ang simpleng kahulugan niyan mga ka-LE. Dahil sa kaalaman nila sa astronomy, natutunan nila ang cycle ng seasons. At ito ay ang isa sa mga basic knowledge na kinakailangan ng mga taong naninirahan sa isang agricultural society upang hindi sila dapuan ng taggutom. Ngayon mga ka-LE, ang mga ipinagbabawal na kaalamang ito ay alam na ng halos lahat ng tao ngayon dahil ang mga yan ay ang mga sopistikadong skills at scientific knowledge na kinakailangan ng tao upang makasurvive at lumago. Sa madaling salita mga ka-LE, dahil in-educate ng mga watchers ang mga tao ng survival, agricultural at scientific skills, pinabilis nila ang development ng sangkatauhan. Ngayon mga ka-LE, ito na tanong, bakit ayaw ng Diyos sa development na ito?